Mga boss, pakinggan nyo po yung reklamo ng may-ari ng sasakyan. Ayan, babibrate. Kakanan tayo dyan. Diyan. Ayan. Ano na pagka mga biglaan, ayun, tingnan mo. Oh. Pag nag-change gear ako. Tug gumaganon. Dito sa Vic. Sa Vic talaga ramdam na ramdam mo. Ayun eh. Tapos ayun. Lalo na sa pag nalubak ako, tingnan mo. Ayun, Ayan, ang lakas oh. lakas. O, palo yung manibela, no? Oo. Tawag doon yung balancing at saka align. Naano ko na yung ano. Di ba sa unahan lang? Naano yung malupit. Magandang araw pong muli mga boss. Narinig nyo naman po kung ano po yung hinaing ng customer. Sa totoo lang, ginawa na po yung sasakyan niya. At libo na rin po yung nagastos niya pero wala po nangyari. Malakas na vibration sa manibela at malakas na kalampag ang problema po nito. Una, ang gagawin ko po dito ay tanggalin po muna itong tie rod dito sa knuckle niya para hindi po makasagabal kapag tinanggal ko po itong lower arm suspension niya. Pag natanggal mo na po yung tie rod, ibalik mo po yung nut niya para hindi nyo po ma-misplace. At dito naman po tayo sa ball joint, number 9 din po yung nut niyan, gamit ka po ng combination wrench. At para mas madali mo matanggal yung nut, jackan mo po yung ilalim ng ball joint mga boss. Ayun po ang style dyan para hindi po sumasama sa pag-ikot itong ball joint niya pag pinipihit mo yung nut. At pag natanggal mo na po yung nut, dito ka naman po sa bolt ng suspension mo, dito sa may gilid. Number 17 po yan, gamit ka ng socket wrench na number 17. May impact siya kaya in-impact mo na lang mga boss. Pero pag wala kayo, kahit box wrench yan o kaya ratchet. Pag natanggal mo na po yung bolt nya, dito ka naman po ngayon sa uli sa kabila. Diyan naman, bolt and nut ang nakalagay dyan. Kaya ang gagawin mo dyan, kontrahan po. Gamit ka po ng combination wrench na number 17 tapos socket wrench sa ilalim. Ayan po yung ini-impact ko. At pag natanggal mo na po yung dalawang bolt, balik ka uli dito sa ball joint mo. Ayan. Tanggalin mo muna yung jack. Pag natanggal mo yung jack, pwede na mo nang kalasin itong lower arm suspension mo. Ayan po. Itulak mo lang yan pababa. Malambot lang yan. Sikwatin mo ngayon ng flat screw yan. Yung matigas na flat screw hanggat maaari yung talagang matibay siya. Para hindi basta-basta babaluktot. Ayun, nakita nyo, lumaylay na. Dito naman po tayo sa kabila. Luwagan mo muna yung bolt na number 19. Yan yung umiipit sa lower arm suspension mo. Tsaka mo ngayon hila-hilain para matanggal siya. Di ba? Tanggal na. Ito na nga po yung lower arm suspension niya. Kung mapapansin nyo, malambot po yung bushing niya. Wala pong biyak yung suspension bushing na yan. Ang problema lang dyan, malambot lang po yung goma. Kaya ang nangyayari talaga, magsishake talaga yung gulong niya. Tapos magbabibrate yun sa manibela, syempre. Ganun ang mangyayari. Inisip ko, itong lower arm niya, hindi na po ito yung original. Tingnan nyo, ang lambot Nilagay ko lang yung bolt uga-ugain ko. Diba? Malambot masyado yung goma. Maaaring nagpalit na po ito. Hindi po gaya nitong ikakabit ko ngayon. Kung mapapansin nyo, surplus lang po yan mga boss. Pero original po talaga yan. Sa pagkawit naman po ng lower arm mga boss, gaya po ng dati, kung paano nyo po siya tinanggal, ganun nyo po rin siya ibabalik. Unahin nyo po isalpak dyan sa may bandang kaliwa, bago nyo ikabit dito sa bandang kanan niya. Yan. Papaluin nyo lang po yan ng kaunti mga boss, hanggang sa maikabit nyo ng tuluyan itong lower arm suspension nyo. At para hindi siya maganit, sprayan mo ng WD-40. Tapos gamitin mo po yung flat screw mo, i-shoot mo po sa butas ng lower arm suspension mo itong flat screw para yung paglalagyan mo po ng bolt is maisentro mo po siya sa thread. Ganun po gagawin mo. At pag okay na, dito rin po sa kabila, ganun din, isisentro mo rin yan. Ayan Para pag nilagay mo yung mga bolt nya, hindi ka mahirapan, shoot ka agad. Okay, tingnan yan, diba? Diba ganun lang po. May sasalpak mo agad siya kapag ganun na isentro mo sa butas. At pag okay na, pwede mo na pong ilagay itong nut nya. Ganon din po dito sa kabila, yung bolt, pwede mo na rin po ilagay yan. Kamayin mo lang muna para siguradong pasok sa thread. Tapos gamitan mo ng box wrench para mas sigurado ka. Tapos balik ka po dito sa kabila. Dahil nga po sa kontrahan ito, kailangan mo maglagay ng isang combination wrench na number 17. Tapos sa ilalim niya, tsaka mo yung higpitan. Gamit ka ng socket wrench naman or impact wrench. Ganun lang po mga boss. At pag okay na, mahigpit na, lipat ka naman dito ngayon sa kabilang side. Dito naman po sa number 17 na bolt nya. Huwag ka mag-alala, dito naman wala kang kontrahin dahil naka-build-in po yung nut nyan. Higpitan mo lang po yan maigi mga boss. Maganda kasi po yung lagi tayong naka-double check.
para sigurado po yung mga tornilyo na mahihigpit. O, ibaba mo lang po itong lower arm mo, tapos ishoot mo siya dito sa knuckle. Ayan po, na-shoot na sa knuckle. Tapos ispray mo ng WD-40 kasi nga surplus lang po ito yung kakabit natin. Pero yan yung surplus na maayos. Tapos lagyan mo uli siya ng jack mga boss sa ilalim. Yan po paglagay mo ng jack dyan para pag naglagay ka po ng nut niya, hindi ka po mahirapang maghigpit. At pag hindi na po mapihit ng kamay mo, gamit ka na po ng yabe para mahigpitan mo po siya ng maayos. O, lagi mong siguraduhin na maayos po yung pagkakahigpit mo ng nut niya para hindi ka po magkaroon ng problema. At dito naman po, number 19 po yung bolt niyan, higpitan mo. Yan po yung umiipit or humahawak dito sa lower arm suspension mo. At pag okay na, ibaba mo na po itong jack niya at tanggalin mo. Dito ka naman ngayon sa tie rod. Ilagay mo na po yan sa knuckle niya, yung number 17 na nut. Higpitan mo po yan ng maayos mga boss ha. Nakita nyo naman kapag ini-impact ko, ginagamitan ko pa po ng wrench after kong impact. Ayun po kasi paninigurado. Mahirap po kasi pag lumuwag yan, mawawalan po kayo ng giya. At pag nahigpitan nyo na po maigi, ilagay mo na itong cutter pin nya. Tsaka mo ngayon balukutin ng plier mo para maglock na po siya. Tapos pwede na pong i-road test. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Yung mag-asawa na po ang humatol mga boss sa ginawa natin. Pakinggan nyo. O, tingnan mo, be. Oo nga, wala na yung ano, parang Tingnan mo, yung be. mahalo. Tingnan mo. Ang laki nga ng binago eh. Oo. Wala na. Wala na. Oo nga, yung nabibigla ka. Pwede. Masaya po yung mag-asawa dahil ang gustong palitan ng mekaniko dyan ay yung steering Sa Diyos assembly. lang papasalamat Buti po sa lang akin. di pinagawa ni boss. Kanan.